Matatag Curriculum, Filipino 4, Quarter 1, Aralin 4, Tekstong Naratibong Anekdota. Layuning pampagkatuto. Nauunawaan ang tekstong naratibong anekdota. Nasusuri ang layon ng teksto, magsalaysay. Anekdota, tulang pambata, kwentong bayan. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura tuwing may binyagan at kasalan. Nabibigyang kahulugan ang mga tekstong biswal, logo icons, na namasid at napanood batay sa mga elemento nito. Para sa unang araw. Maikling balik-aral. Alam ko. Tukuyin kung hugnayan o hindi hugnayan ang pangungusap sa bawat bilang. Ang parabola ay isang maikling kwentong may aral dahil kalimitang hinahango mula sa Biblia. Pangalawa, ang parabola ay nagiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Atin ng sagutan. Sa unang bilang, ito ay hugnayan. Pangalawa, ito ay di hugnayan. Pangatlo, hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Tayo'y nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan, ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Atin ang sagutan. Sa ikatlo, ang sagot ay di hugnayan. Pang-apat na bilang, hugnayan. At pang-lima, hugnayan. Sipat eksena. Panoorin ang video ng bawat bata ng Apo Hiking Society at sagutin ang katanungan. Narito ang mga gabay na tanong. Ano ang iyong naiisip habang pinanonood ang video? Tungkol saan ang video na napanood? Anong pangyayari sa iyong buhay ang hindi mo malilimutan noong naglalaro ka at bakit? Tala salita. Ibigay ang salitang binibigyang kahulugan sa bawat bilang. Kulayan ang nasa kaliwa o nasa kanan na salita ng wastong kasagutan. Sa unang bilang, anumang ninanais na makuha o marating. Ito ba ay layon o ayaw? Pangalawa, maikling salaysay tungkol sa kawili-wili o makabuluhang pangyayari sa buhay ng tao. Alamat o anekdota. Pangatlo, ginagamit sa pagtingin o pagtanaw. Ito ba ay biswal o pisikal? Atin ng sagutan. Sa unang bilang, ito ay layon. Sa pangalawa, ito ay anekdota. At sa pangatlo, ito ay biswal. Ikalawang araw. Pag-unawa at pagsusuri sa parabola. Basa unawa. Basahin ang anekdotang si Pilo Bibo, anekdota ni Alan M. Utleg, at sagutin ang katanungan kaugnay dito. Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay ay bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga determinasyon ay may matagumpay na kapalaran, at ito ay maitutulad sa isang pakikipagkaibigan. Pasukan na naman, nag-uunahan ang mga mag-aaral na pumasok sa kani-kanilang silid-aralan. Sabik na sabik silang makitang muli ang mga dating kaibigan at makilalang lubos ang mga bagong kamag-aral.
Samantala, may batang bihis na bihis. Nagpalingalinga si Pilo. Nang makita ang grade 4 Ilocos na nakasabit sa may pintuan, ay agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad pumagitna. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang pagbati ni Pilo. Lahat ay nagulat, nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pagngiti ni Pilo. Kitang-kita ko na kayo ay nagulat sa aking pagdating. Ibig ko sanang ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa grade 4 Ilocos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling yaon na tila namangha sa kanilang natunghayan. Muling nagsalita ang Batang Bibo. Ako nga pala si Pilo, Batang Bibo at palakaibigan. Ang aking kasabihan ay kapag walang kakilala, ikaw ang magpakilala. Sabi sa akin nanay ay gulatin ko raw kayo. Kaya ang ginawa ko kanina ay ginulat ko kayo ng masayang pagbati ko. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilo. Pagkuwan ay nagbulungan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad na patungo sa kanyang upuan, isa-isang kinamayan ni Pilo ang mga kamag-aral, sabay tinatanong ang kani-kanilang mga pangalan. Para sa mga gabay na tanong, tungkol saan ang anekdota? Sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? Paano binati ni Pilo ang mga kaklase? Ano ang naging tugon ng kanyang mga kamag-aral? Ano ang ginawa ni Pilo habang siya ay papunta sa kanyang upuan? Atin na itong sagutan. Tungkol saan ang anekdota? Tama, ang anekdota ay tungkol sa isang batang mag-aaral na si Pilo na bago sa paaralan. Sa kanyang pagdating sa bagong klase, ipinakita niya ang kanyang pagiging masayahin at palakaibigan sa pamamagitan ng isang masiglang pagbati at pakikilala sa sarili. Sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? Mahusay, ang pangunahing tauhan ay si Pilo. Ang iba pang tauhan ay ang mga kamag-aral ni Pilo sa grade 4 Ilocos. Bagaman wala silang pangalan at hindi pinangalanan sa kwento. Paano binati ni Pilo ang mga kaklase? Magaling! Binati ni Pilo ang mga kaklase ng masaya at magiliw na magandang araw po sa inyong lahat at ipinaliwanag na siya ay bago sa kanilang paaralan at nais makilala ang lahat. Ano ang naging tugon ng kanyang mga kamag-aral? Ang mga kamag-aaral ay nagulat sa pagbati ni Pilo. Nagtinginan sila sa isa't isa, nagtawanan at nagbulungan. Tila namangha sa natunghayan nilang pagdating at pakikilala ni Pilo. Ano ang ginawa ni Pilo habang siya ay papunta sa kanyang upuan? Habang papunta si Pilo sa kanyang upuan, isa-isa niyang kinamayan ang mga kamag-aral at tinanong ang kanilang mga pangalan. Anekdota. Ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng teksto na karaniwang nagkukwento ng isang maikli o paminsang pangyayari, karanasan o kwento. Karaniwang layunin nito ay maglahad ng isang makulay na pangyayari o karanasan sa isang masining at kaakit-akit na paraan. Ito ay maaaring naglalaman ng mga detalye, mga karakter, mga lugar, at mga pangyayari na nagbibigay kulay sa kwento. Sa madaling salita, ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng kwento na may layuning magkwento o magpahayag ng isang karanasan o pangyayari ng masining. Para sa mga gabay na tanong, ano ang layon ng tekstong si Pilo Bibo? Paano to inilahad? Naging mabisa ba ang paggamit ng mga elemento nito
tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan at pangyayari? Atin na itong sagutan. Ano ang layon ng tekstong si Pilo Bibo? Tama, ang layon ng tekstong si Pilo Bibo ay ipakita ang kahalagahan ng pagiging masayahin, palakaibigan at matatag sa pagharap sa mga bagong karanasan, tulad ng pagpasok sa bagong paaralan. Paano ito inilahad? Ang teksto ay inilahad sa anyong anekdota na nagkukwento ng isang partikular na karanasan ni Pilo. Inilarawan nito ang sitwasyon ng pasukan sa paaralan, kung saan si Pilo, ang bagong estudyante, ay nagpakilala sa kanyang sarili sa isang masigla at nakakaaliw na paraan. Ang pagkukwento ay gumagamit ng mga detalye na nagpapakita ng reaksyon ng mga kamag-aaral at ng masiglang pag-uugali ni Pilo. Naging mabisa ba ang paggamit ng mga elemento nito tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan at pangyayari? Tama! Naging mabisa ang paggamit ng mga elemento sa tekstong ito. Angkop na wika ng tauhan, ang wika na ginamit ni Pilo ay magiliw at masigla na tumutugma sa kanyang personalidad bilang isang batang bibo at palakaibigan. Tagpuan, ang tagpuan isang silid-aralan sa unang araw ng pasukan ay naipakita ng maayos sa kwento. At sa pangyayari, ang pangyayari kung paano nagulat ang mga mag-aaral sa masiglang pagpapakilala ni Pilo at ang kanyang mga kasunod na aksyon, tulad ng pakikipagkamay at pagtatanong ng pangalan ay mahusay na nailarawan. Happy o sad? Tukuyin kung ang sumusunod na kwento ay tekstong naratibong anekdota o hindi sa pamamagitan ng pagsulat ng biswal na masayang mukha kung tama at malungkot na mukha naman kung hindi. Atin nang simulan. Unang bilang. Noong nasa isang fast food chain ako, nagtanong ako sa crew kung mayroon silang vegetarian meal. Nagpakita siya sa akin ng menu at sinabing, "Ito po ang aming vegetarian meal, cheeseburger na walang karne." Tama, ang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, noong bata pa ako, naglaro ako ng taguan kasama ng mga kaibigan ko sa loob ng bahay. Nakatago ako sa ilalim ng kama nang biglang pumasok ang aking ama at nagsimulang maghanap. Hindi niya ako mahanap kahit nasa ilalim lang ako ng kama. Tapos, nung aalis na siya, napatay ako dahil sa takot. Magaling, ito ay masayang mukha. Pangatlong bilang, nasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makakita sa Luzon. Gayunman, walang gaanong pumapansin dito. Isang araw, isang magnanakaw ng kalabaw ang hinahabol ng mga tao. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago sapagkat gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo. Pumitas siya ng lansones at kumain. Nalason siya, dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Mula noon, pinagkatakutan ang lansones. Walang nangahas kumain nito. Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. "Magandang umaga, kaibigang Langgam," bati ni Tipaklong. "Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain?" Mahusay, ito ay masayang mukha. Para sa ikatlong araw, tekstong biswal. Hulaan mo, larawan ko. Tukuyin ang kahulugan ng mga sumusunod na icon o biswal.
Tara, atin nang sagutan. Sa unang bilang, ito ay paghuhugas ng kamay. Pangalawa, palikuran o comfort room. Pangatlo, ito ay fire extinguisher. Itala mo. Magtala ng iba pang biswal na makikita sa labas ng paaralan. Pick karanasan. Pumili ng 2 larawan sa ibaba at magbahagi ng maikling salaysay o karanasan na may kaugnayan rito. Para sa ika-4 na araw. Sabi ko, isulat ang iyong sasabihin kung ikaw ang nasa sitwasyon sa ibaba. Una, nakita mong nakatingin lang sa iyo ang iyong mga kaklase. Paano mo sasabihin na nais mo silang makilala? Pangalawa, niyayaya ka ng iyong kaklase na maglaro, subalit may inuutos sa iyo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Pangatlo, paano mo ibabalita sa iyong mga magulang ang naging karanasan mo sa iyong unang araw sa paaralan? Tara, atin nang sagutan. Sa unang bilang, nakita mong nakatingin lang sa iyo ang iyong mga kaklase. Paano mo sasabihin na nais mo silang makilala? Magandang umaga, ako nga pala si... Ako'y bago ninyong kaklase at gusto ko sanang makilala kayong lahat. Pwede ba akong makipagkaibigan sa inyo? Pangalawa, niyayaya ka ng iyong kaklase na maglaro, subalit may inuutos sa iyo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Salamat sa paanyaya. Gusto ko sanang makipaglaro sa inyo, pero may kailangan akong gawin para sa guro namin. Baka pwede tayong maglaro mamaya pagkatapos kong matapos ang utos? Pangatlo, paano mo ibabalita sa iyong mga magulang ang naging karanasan mo sa iyong unang araw sa paaralan? Nanay at tatay, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking unang araw sa paaralan. Medyo kinakabahan po ako kanina dahil bago ako sa klase, pero naging maayos naman. Nakilala ko ang ilang mga kaklase ko at mukhang maganda ang kanilang pagtanggap sa akin. Masaya po ako na nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ang mga bago kong kaibigan at nagkaroon din ako ng ilang mga gawain mula sa guro. Sa tingin ko po, magiging maganda ang taon na ito. Alam ko na, magbigay ng mga kahalagahan ng biswal sa ating pang-araw-araw na gawain. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Una, pinadadali nito ang pag-intindi sa impormasyon. Pangalawa, nagbibigay ito ng gabay sa pagganap ng mga gawain tulad ng mga senyales at simbolo sa mga kalsada na tumutulong sa atin na nagmamaneho ng maayos at ligtas. Pangatlo, nagpapalakas ito ng komunikasyon. Tumutulong ito sa mas epektibong pagbabahagi ng ideya at mensahe sa iba. Para sa pagsusulit, sumulat ng isang anekdota batay sa ibinigay ng paksa. Isaalang-alang ang mga katangian na dapat taglayin ng isang anekdota.